March 2011. Japan suffers a huge earthquake. So how are you feeling? Ito po, kinakabahan because very traumatizing yung nangyari sa akin. Oo nga eh. Kasi sa hindi po nakakaalam, siya po ay survivor sa tsunami sa Japan. So siya po si Kent Lapus. So ano po nangyari before the tsunami? Ang nangyari, nasa bahay kami. Kumakain kami sa lamesa. Magkakasama kami mga pamilya. Tapos, akala namin nahihilo kami. Yun pala, umuuga yung lamesa. Humilindol pala. Kasi malakas po yung earthquake before the tsunami. So, ano po yung signs na sa tingin niyo tsunami na po yung mangyayari after? Pagka sobrang devastating na ng magnitude ng earthquake. So, nag-evacuate na kami kasi malapit kami sa coastal area. So, ang ginawa namin, nag-evacuate na kami. Ano pa po? Ano pa pong nangyari after? After nun, pumunta kami na sa evacuation area, sa mga high grounds. Kasi very highly advised na pumunta sa high grounds kapag may earthquake na nangyayari and at the same time, may tsunami na paparating. So, since you are a survivor, ano po yung important lesson na pwede niyo pong masabi sa ating interview for today? Ang important lesson na masasabi ko is learn the signs because importante na malaman mo yung signs whether there is an earthquake or not or may paparating na tsunami. Then, okay rin na magsistart kayo nagpa-plan kung saan kayo paparating, saan kayo pupunta, or may safe place. How about mga advice po? Kasi sa mga families na nakatira sa coastal areas, since sabi niyo po nasa coastal areas. Ang advice ko dyan is magpa-plan kayo or kayo mag-evacuate, lalo na pag nasa coastal area kayo. So, dapat maging ready kayo, stay calm,